Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ibinalik na sa detention center ng Senado. Balitang Bayan. Flood control project sa susunod na taon kinansela na ni Pangulong Marcos. Balitang Bayan. Ng miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos inireklamo sa Office of the Ombudsman. Balitang Bayan. MMDA handa na sa panibagong tigil pasada ng ilang transport group. Balitang Bayan. Balita naman sa ibayong dagat, panibagong military exercise ng US, South Korea, Japan, inalmahan ng North Korea. Balitang Bayan. Sa sports, People's Champ at dating Senador Manny Pacquiao at iba pang mga boksingero nakiramay sa pagpanaw ni British fighter Ricky Hatton. Balitang Bayan. At sa showbiz, pang-iispoop o panggagaya ni Michael V kay Sara Diskaya trending sa social media. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong buong araw na ito ng Lunes na naman. Ngayon po ay Setyembre 15 taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng impilang may todong lakas. DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 na sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Kung po tayo magtungo sa detalye po ng mga balita, alamin po muna natin kung magiging maganda ba o masungit ang lagay ng panahon mula sa ating weather update. Ihatid ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali at happy lunch, Pilipinas! Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Ngayon po, meron na namang LPA na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero kitang-kita naman kulay green yung bilog. Ibig sabihin, itong LPA na to ay may malabo. Malabo po ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero itong LPA huling namataan sa layong 260 kilometers west of Coron, Palawan. Pero bukod dyan, may easterlies po na nakakaapekto sa extreme northern Luzon na maaari pong magdala ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan. Samantala, dako naman tayo sa ating 3-day weather outlook. Baguio City, asahan po mga pagkulog at pagkidlat for 3 days straight. Ang temperatura nasa pagitan ng 16 to 22 degrees Celsius. Legazpi City naman po, asahan ng mga pag-ulan sa loob ng 3 araw mula Tuesday to Thursday. Pero ang Tuesday at Thursday, asahan po nasasamahan pa ito ng mga pagkulog at pagkidlat. Pero may chance pa rin naman po na sumikat ang araw. Nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius sa expected na temperatura dyan sa may Legazpi City. Sa Naga naman, Tuesday po, bukas asahan ng thunderstorms. Pero ang Wednesday and Thursday, may mga pag-ulan. Na ang Thursday nga, isasamahan pa ito ng thunderstorms, no? Na may chance pa rin naman po ayon sa forecast na sumikat ang araw between 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura. Samantalang araw sumikat kanina 5:45 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 5:58 p.m. Sa ngayon yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report.
At sa pagpapatuloy nga po ng mga may init na balita, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang chairman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Layunin ng komisyon na magsagawa ng masusing pagsusuri at investigasyon sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaan upang matiyak ang pagiging transparent at maayos na pagpapatupad nito. Una nang iniluklok ni Pangulong Marcos bilang mga miyembro ng lupon sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo, habang special advisor naman si Baguio City Mayor Benji Magalong. Kilala si dating Supreme Court Justice Reyes bilang isang batikang maestrado na nagsilbi sa Korte Suprema noong 2017 hanggang 2020. Bago siya maitalaga sa kataas-tasang hukuman, naging presiding justice din si Reyes ng Court of Appeals, kung saan ipinakita niya ang kanyang husay at dedikasyon sa larangan ng hudikatura. Ipinunto ng Malacanang na ang karanasan at integridad ni Reyes ang pangunahing dahilan kaya't napili siya na pamunuan ang ICI. Balitang Bayan! Matalatanggap po tayo ng isang nagmamadaling report. DWIZ Flash Report! Okay pa rin po sa mga flood control projects dyan po sa Quezon City. Mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Go, Jen! Go, Jen! Kuyang Drew, lumobo pa sa may 300 ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City ang nawawala. Pare-parehong contract costs at mga proyektong itinayod mula sa mga lugar na hindi flood prone mula noong 2022 hanggang ngayon 2025. Ito mismo ang kinumpirma ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa gitna ng ikinakasang investigasyon ng pamahalaan hinggil sa flood control projects ng DPWH. Ayon sa alkalde, mula sa dating mahigit 200, umakyat pa sa 331 projects ng DPWH ang pinaniniwalaang irregularidad dahil 2 proyekto lamang ang pinayagan ng lokal na pamahalaan. Sa 331 na proyekto na nagkakalaga ito ng 17 billion pesos. Gayunman, handa ang QCLGU na isumite sa Independent Commission for Infrastructure ang list resulta ng fact-finding investigation at nakipagsundo na rin sila sa Philippine Institute of Civil Engineers QC Chapter para sa third-party review kung may silbi ba ang mga nasabing proyekto alinsunod na rin sa Drainage Master Plan. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tiniyak naman ng Malacanang na magiging patas ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga isyong naglalabasan kaugnay sa mga dating opisyal ng pamahalaan at hindi ligtas sa pagsisiyasat ang lahat ng pangalan, opisyal man o dating opisyal. Ayon kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, walang kaibigan, walang kaalyado at walang kamag-anak ang kukonsintihin hinggil sa manumalya-umanong flood control projects sa bansa. Una nang nabanggit ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pangalan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong maiugnay sa isang kontratista sa Bulacan. Nakarating na rin anya sa kaalaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin matapos itong iulat ng kasalukuyang kalihim ng DPWH na si Vince Tizon. Idinagdag pa ng PCO official na mananatiling bukas ang pamahalaan sa lahat ng investigasyon. Balitang Bayan! Samantala, dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ibinalik na sa Senado. Ang pagulat mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Balik na sa detention center ng Senado si Bryce Hernandez, ang nasibak na dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan. Ibinalik sa Senado si Hernandez matapos na naging hearing ng Pasay Regional Trial
Report 112 sa kanihain na writ of amparo petition. So mulat ang legal counsel ni Hernandez kay Senate President Tito Soto kung saan hiniling na maibalik ito sa detention facility ng Senado. Dahil sa kumpiyansa daw sila na kairali ni Senate President Soto at bagong Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang disiplina at pagiging fair o patas. Sinabi rin ng abogado ni Hernandez na nanatili nilipon sa Senado ay patunay na ang Senado bilang institusyon ay hindi tumatalikod sa mga testigo na nilalagay sa alanganin ng buhay sa pagsuwalat ng kanilang nalalaman. Dahil dito ipinayagan ni Senate President Soto ang kahilingan na abogado ni Hernandez na mailipat na ito sa detention facility ng Senate. Si Hernandez inaasang harap sa panibagong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga anomalous flood control projects na in-schedule sa Webes ni bagong Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson. Ito sa Patrol 19, para sa ilang metodong sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Isiniwalat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanya pong kinumpirma na kanselado na ang mga nakalinyang flood control projects sa susunod na taon. Ito'y sarap ng kontrobersya sa mga maanumalya umunong flood control at infrastructure projects ng DPWH. Ugnay nito inihayag ng Pangulo na bumalangkas na sila ng listahan ng mga ahensya at programa na makikinabang sa panukalang pondo sana para sa mga flood control projects. Kabilang na rito ang may kinalaman sa edukasyon, agrikultura o may realignment, kalusugan, pabahay, infrastruktura, information and communications technology, labor sector, social services at energy. Una nang inihayag ng binabala ng Pangulo na magiging zero budget o walang matatanggap na alokasyon ang mga flood control projects sa ilalim ng panukalang 2026 national budget dahil may nalalabi pa at hindi pa nagagalaw ang 350 billion pesos sa ilalim ng kasalukuyang pondo. Balitang Bayan! Isang mahusay na desisyon ang pagbuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa mga maanumalya ng government infrastructure projects kabilang ang mga flood control projects. Ito naman ang tugon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon matapos pangalanan ng palasyo ang bubuo sa komisyon. Sangayon din si Secretary Dizon sa naturang hakbang na may layuning linisin sa katiwalian ng pamahalaan, partikular na sa kanyang kagawaran. Tiniyak naman ng kalihim na handa ang DPWH na makipagtulungan sa ICI sa oras na simulan na nito ang pagtatrabaho. Nakakatuwa po ang pagtatag ng ating Pangulo nitong Independent Commission on Infrastructure. Ito po tingin ko ay napaka-wise decision sa ating Pangulo dahil napakalawak po talaga nitong grabing pagnanakaw ng pondo ng ating mga kababayan. Dito po sa nakita niya mismo at siya po mismo ang nagsiwagat nito sa kanyang zona. Siya po mismo ang bumaba sa mga proyekto mismo sa mga komunidad at tignan ito. At ngayon po at tinatag na niya ito napaka-welcome development po nito. At po talaga pinapakita ang resolve ng ating Pangulo na talagang panagutin ang mga dapat panagot. Makikipag-coordinate at cooperate sa Independent Commission on Infrastructure kapag nagsimula na po ang kanilang trabaho. Samantala, bukod kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na kabilang sa ICI, nakipag-ugnayan na rin si Dizon kina Senador Mark Villar at Jose Ping de Jesus na kapwa dati ring kalihim ng naturang kagawaran upang mabigyang linaw ang mga issue sa likod ng kontrobersya. Marami po ako nakuhang input sa kanila. Importante din po yung mga input nila kung sino ang mga dapat natin pagkatiwalaan. At gusto ko din pong maintindihan talaga kung ano po ang kanilang mga naranasan dito sa DPWH sa pagpapatupad ng mga malalakihang proyekto nationwide. Maganda po ang mga nakuha nating input sa kanilang lahat. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating Pangulo, tuloy-tuloy po ang ating investigasyon dito. Hindi lang sa loob ng DPWH, kundi pati na rin yung mga kontratistang nakipagkontrata sa DPWH. So, tuloy-tuloy po tayo dyan at hindi po tayo titigil. At ngayon po na nabuo na itong Independent Commission on Infrastructure, Apo. tayo po ay makikipagtulungan sa kanila.
Yan po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, sinampahan na ng reklamo ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa Office of the Ombudsman ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito mismo ang kinumpirma ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Duterte dahil sa sinasabing crimes o yung pagdukot, arbitrary detention at iba pang kaso hinggil sa pagsuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court noong Marso. Binubuo, ito po yung mga sinampahan ng reklamo, sina Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla, Defense Secretary Gilbert Teodoro, Eduardo Año, National Security Advisor Eduardo Año, Justice Undersecretary Nicolas Felix T., dating PNP Chief General Romel Marbil, General Nicolas Torre III, dati ring PNP Chief, Marcos Lacanilao, Anthony Alcantara at Richard Solicitor General Richard Anthony Padulyon. Balitang Bayan! Samantala, MMDA handa na sa nationwide tigil pasada na mga transport group. Babalik si Patrol 38 Jen Patrolya. Handa ang Metropolitan Manila Development Authority sa ikakasang tigil pasada ng Grupong Piston at Manibela bilang pagtutol sa korupsyon ng Department of Public Works and Highways sa flood control projects. Ayon sa MMDA, nakahanda ang kanilang task force tigil pasada upang alalayan ang mga pasaherong may stranded sa kalsada ng Metro Manila. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa mga lokal na pamahalaan. Magkakasa kasi ng nationwide transport strike ang Grupong Piston sa Huwebes, habang 3 araw ang Grupong Manibela simula sa Miyerkules hanggang Biyernes. Inimok din ng transport group ang publiko na lumahok sa kilos protesta sa Linggo, Setyembre 21 upang tutulan ang lumalalang korupsyon sa flood control at infra projects. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! 10-year scope ng investigasyon ng Independent Commission ipinaliwanag ni Pangulong Marcos. Detalye mo, Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dahilan kung bakit saklaw ng Independent Commission ang mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno sa nakalipas na 10 taon. Ayon sa Pangulo, ang layunin ng mas malawak na saklaw ay upang matukoy ang mga naging irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyekto at masuri ang mga pagbabagong naganap sa mga proseso ng bidding at pag-award ng kontrata. Sabi ng Presidente, mahalagang balikan ang nakaraang dekada upang makita kung paano umabot sa kasalukuyang kalagayan ang sistema ng pagpapatupad ng mga proyekto. Nakikita rin ng administrasyon na sa pagsusuri sa nakaraan, mas madaling matukoy ang mga pagkukulang at mga kailangang baguhin sa pamamahala ng mga infrastructure projects. Isinasaalang-alang din sa nabanggit na desisyon ang umiiral na patakaran ng Commission on Audit o COA na nagtatabi lamang ng mga dokumento sa loob ng 10 taon. Dahil dito sinabi ng Pangulong Marcos na masisiguro na may sapat na record ang pamahalaan na maaaring gamitin ng ICI bilang batayan sa kanilang investigasyon. Samantala, tiniyak din ng Pangulo na sa pamamagitan ng gantong saklaw, matutukoy hindi lamang ang mga anomalya kundi pati na ang mga sistemang nagbunsod ng maling practice sa mga proyekto ng gobyerno. Sinasabing kasama rito ang mga pagbabagong dapat ipatupad upang maituwid ang mga proseso at masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng pamahalaan. Bahagi rin ng layunin ng investigasyon na matiyak na ang bawat piso mula sa buwis ng taong bayan ay nailalaan sa mga proyektong tunay na nakikinabang ang publiko. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa Infracom, umaasang makikipagtulungan pa rin si dating DPWH Engineer JP Mendoza matapos tanggalin o alisin sa kustodiya ng Kamara. Naman sa mababang kapulungan, Patrol 30 Jelly Mendez.
Umaasa ang House Infrastructure Committee na magpapatuloy sa pagdalo sa mga susunod na pagdinig si dating DPWH Engineer JP Mendoza. Ito'y matapos humiling sa Kamara si Mendoza noong Setyembre 12 na makaalis sa kustodiya ng mababang kapulungan at humiling na makasama ang kanyang pamilya. Ayon kay House Infracom Co-Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nag-request si Mendoza na payagang makaalis at makasama ang kanyang pamilya. Naniniwala si Ridon na sisipot sa mga susunod pang pagdinig si Mendoza para maglahad ng impormasyon at mga nalalaman hinggil sa irregularidad at maanomalyang flood control projects. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba rin yan, lookout bulletin order kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan, inaasang ilalabas na ng DOJ. Within today or within the week ba yan? Mula kay Patrol 24, Jun Samson. Ipinoproseso at isinasapinal na lang ng Department of Justice ang posibleng pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito'y makaraang personal na hiniling ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Christine Remulla na mag-issue ng ilbo kasabay ng nagpapatuloy na investigasyon sa mga government at flood control projects. Samantala, plano ng DOJ na magsampa ng mga kasong plunder at malversation of public funds laban sa ilang mga DPWH officials at contractors na nasasangkot sa mga hinihinalang maanomalyang proyekto. Nauna dyan ay kinumpirma ni Justice Secretary Remulla na naisumite na ng Anti-Graft Unit ng National Bureau of Investigation ang resulta ng findings na isa rin sa mga tumututok sa investigasyon sa mga palpak na projects. Patrol 24, Dun Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Munghanay naman ang PNP hinikayat ni General Nartates na maging profesional sa gitna ng kaliwat ka ng kilos protesta kontra korupsyon. Patrol 17, Jopel Peleño sa detalye. Binapurihan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagbabantay ng kanilang hanay sa mga isinagawang kilos protesta nitong nakalipas na linggo. Ginawa ng Acting PNP Chief ang pahayag matapos sabihing generally peaceful ang naganap na Black Friday protest. Pinuri din ni Nartates ang maximum tolerance ng PNP sa mga rallyista. Kasabay nito nanawagan ang general sa buong hanay ng PNP na manatiling profesional para sa tiwala ng publiko. Samantala, una na naglabas ng open letter ang mga retiradong opisyal ng PNP at AFP upang pagbitiwin sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez kasunod ng mga kinasasangkutang issue ng korupsyon. Bunso nito, iginit din ng militar na mananatili silang committed sa konstitusyon kasunod ng panawagang ito. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Kaugnay po ng balitang yan, dako naman tayo sa probinsya. Police Regional Office 3 handa na rin sa mga kilos protesta. Sapat na police contingent itatalaga mula sa Central Luzon. Johnny Gole. Johnny. Go ahead, Johnny. Johnny. Alright, babalikan po natin ang ulat ni Johnny Gole mula po dyan sa Central Luzon. Magbabalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala. Philippine Standard Time. Engineer Giljon Reyes, 26 na sandali makalipas po ang alas 12. Right, tayo po ay nasa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan. Sa pagkakataon ito, tumanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. Posibleng kalintulad na senaryo na nangyayari sa Nepal. Posibleng mangyari rin sa Pilipinas kung
hindi iiral o kung patuloy na iiral ang katiwalian sa pamahalaan. Ito po ang babala ni Pangulong Marcos. Ang kabuuan po ng detalye hatid. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaring maganap sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal kung patuloy na pahintulutan ang katiwalian sa pamahalaan. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na ang malawakang protesta sa Nepal ay bunga ng mga aligasyon ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Kaugnay nito'y nagbabalap din si Pangulong Marcos na hindi malayong mangyari rin sa bansa ang katulad na sitwasyon kung hindi paigtingin ang pagsusuri at pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya. Sinabi pa ng Pangulo na kung hindi siya presidente ng bansa ay baka samahan pa niya mga realista sa lansangan. Patron 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Right, sa oras po, naganap na alas 12:30 na po ng tanghali. And speaking of kaliwat ka ng kilos protesta, yan po ay ating pong tatalakayin na sa kabilang linya po natin para po mahingan po ng mga karagdagan pa mga detalye, kanila pong mga hakbang kaugnay po sa mga isasagawa o isinasagawang demonstrasyon. Si Major Hazel Asilo ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office and CRPO. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po, Major. Magandang tanghali po at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali rin po. Opo, Major, kamusta po ang inyo pong pagtutok sa seguridad dito po sa Metro Manila? Lalo po ngayon, meron po mga kaliwat kanan po mga kilos protesta, ang iba't ibang grupo, yan po ay kanilang panawagan laban sa korupsyon. Kamusta po, Major? Sa ngayon po, patuloy po yung coordination natin sa ating allied agencies, ganun din po sa kalapit na mga regions para po kung sakali man po na kailanganin natin yung dagdag pwersa na kasalukuyan na po namang meron tayong nakalatag at meron tayong numbers na i-deploy kagaya po nung mga nakaraang araw is meron po tayong nakaantabay na support units po para magbibigay din po sa atin ng dagdag na pwersa kung kailanganin po natin. So yung ating pong coordination din sa ating local government units, ganun din po sa iba pa pong agencies para po yung mga nakalatag po at ilalatag pa nilang mga kilos protesta or yung mga pag-organize po ng kanilang rally is ma-monitor po natin at alam po natin kung ano yung mahakbangin pa natin gagawin para po masiguro na magiging payapa po ang ating yung mga gagawin po nilang protesta. Alright, at meron pa pong bukod po dun sa tama, no? Last nitong Friday, September 12, meron pong Black Friday protest, though ang sinasabi ng po ni acting PNP Chief General Nartates so far ay generally peaceful, pero meron pa pong sinasabing malaking event sa September 21. Major Asilo, kumusta po ang inyo pong pagtutok doon? Malaki po ito, ang yun po sinasabi ng mga grupo. Yes po, gaya po ng mga naging paghahanda namin nung nakaraang linggo, yung Black Friday protest, yung nung Sabado po, magde-deploy pa rin naman po tayo ng Civil Disturbance Management Contingents. Opo. May dagdag na puwersa po mula sa ating Reactionary Standby Support Force at handa po yung ating mga mobile at foot patrols para po masiguro ang kayusan ng mga gagawin po nilang protesta. May additional forces pa ho, Major? Yun po yung ating kino-coordinate sa ibang region gaya po ng Pro-3 at saka ng Region 4 at paulit-ulit po rin naman yung ating paalala sa ating mga kababayan na ipahayag po yung kanilang hinaing sa mapayapang paraan. Kumbaga po kung kakaroon po sila ng pagtitipon sa 21 is gawin po natin ng mapayapa para po mas maipaghayag natin ng maayos kasi kung magulo po tayo hindi naman lang po yan yung ng layunin natin. So ipahayag po natin ng maayos at ng mapayapa para po mas mapakinggan po tayo kung ano yung mga gusto nating sabihin. Opo. Major, meron lamang po akong isang concern, kasi merong mga grupo, hinihikayat po nila yung mga lalahok doon sa demonstrasyon sa Setyembre 21, either Luneta man yan or somewhere else, magsuot ng tawag doon, mask, bonnet ba yun or takpan yung kanilang muka. Yun ho ba papahintulutan po natin ng NCRPO considering na yan po ay maaaring magamit sa masamang gawain, Major? Yes po, tama po kayo dyan kasi kung gagawin
sa amin po, kung gagawin niyo pong maging mapayapa at ang inyong reason lang sa pagpoprotesta is para ipahayag yung inyong mga saloobin at mga pananaw, bakit po kailangan pa na mag-mask? So, ito po mga organizers nito, kinakandak na po natin yung coordination dito sa mga nag-o-organize itong mga kilos protesta na ito para po maitanong sa kanila kung ano po ang use ng paggamit nila ng mask. Kasi kung pwede naman po na kung mask halimbawa po na katulad lamang ng ginamit natin noong nung COVID, na sa bibig lamang po or sa pero yung full face po na magko-cover tayo is parang magkakaroon pa po tayo dyan ng panibagong additional issue po yan. Opo, tama po. Kaya po yan po yung kino-coordinate natin dito sa mga organizers nitong mga nitong mga kilos protesta nito na bakit kailangan pa po. So, yan po yung isa sa mga namin magiging focus namin dito sa ating pakikipag-usap dito sa mga organizers po nito. Opo. Ma'am, bukod ho doon sa Luneta, ito meron pa trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Other venues, kamusta na po? Lahat ho ba yan ay may permit, Major? Sa ngayon po, nakikipag-ugnayan pa tayo sa local government units sa Manila at saka po sa Quezon City since sila po ang mag-i-issue ng mga permit dyan sa mga organizers po niyang mga protest rallies na yan. So nasa sa kanila po yan kung ano ang magiging ilalatag nila na guidelines regarding po sa pag-i-issue nila ng permit para sa araw ng 21 or sa linggo po. Opo. Ma'am, meron ho ba kayong mga na-detect po o namomonitor na anumang security threats or other concerns sa mga isasagawa po na mga isinasagawa pong kilos protesta? As of date pa naman po, dun sa ating intel monitoring is wala pa naman po tayong nasasagat na info na ito po ay magiging marahas or magkakaroon po ng hindang activities or gagawin itong ating mga magkikilos protesta. Kaya po patuloy pa rin po yung ating ginagawang pagmo-monitor kung ano po yung mga grupo, sino-sino po ang mga grupo na lalahok dito at kung ano po yung magiging aktibidades nila para sa araw na ito. Opo. Ma'am, tama ba? Katuwang nyo ang AFP dito? Hindi lang po PNP ito, di ba? Nagko-coordinate po kami sa AFP kung ano po ang mga magiging aksyon namin at ano po ang magiging deployment na gagawin namin regarding po dito sa activity na ito. Alright. Baka meron ho kayong mga gusto pong panawagan pa, Major Asilo, kasi po dito sa, although ito, malamang binabantayan nyo rin po, yung sa online, kasi doon sila talaga humihikayat, ng mga lalahok doon po sa mga dito sa malawakan demonstrasyon. Baka meron ho kayong mga nais pang ipanawagan sa ating po mga kababayan, sa mga organizer, yung mga gusto pong lumahok, ano ba yung mga pwede at mga bawal na dalhin o gawin diyan po sa mga kilos protesta, yung pagsusunog ba ng FEG, papayagan pa rin ba yan, Major? Regarding po sa pagsusunog, yung pong ating i-deploy na mga personnel po sa araw ng 21, sa 21 po is magsasama po kami ng taga-DENR. Kasi po sila po ang makakapag-decide kung yung kanilang pagsusunog po ay nagkukos na po ng kumbaga may environmental hazards na po. So sila po ang magde-decide niyan. Ang lahat po ng lalahok na i-deploy po natin is meron po silang kanya-kanyang kumbaga expertise para po matugunan namin yung mga ginagawa din po. Opo. Yes po, tama po kayo dyan. How about naman po doon sa mga government offices? Kasi last Friday, though walang pasok yung Senate last Friday, yung sa sa Kamara, sinugod po itong Senate, pinagbabato po ng tama ba, itlog ba yun? Kung ano may mga pinagbabato nila. Kamusta naman po yung pagbabantay po ninyo sa mga government offices, just like yung binanggit po natin, Kamara, Malacanang, sa posible pong pagsugod, pagdumog po, ito po mga demonstrador po na ito, dinoble, triple nyo na ho ba yung inyo pong seguridad, yung inyo pong mga tauhan dyan po sa mga lugar po na yan?
Yung mga areas po na karaniwan ngayon lately na pinupuntahan ng ating mga protesters, na mga rallyista, meron po tayong mga naka-standby na CDM contingents dyan na kung halimbawa man po na merong may nagkakatipon, meron po tayong agarang idinideploy sa mga areas na yan para siguraduhin po na yung ginagawa nilang pagpoprotesta is hindi po nakakaabala dun sa opisina or sa agency na pinuntahan nila at hindi rin naman po nagiging marahas or nakakaabala po sa ating publiko. Last na lang po, Major, at maximum tolerance pa rin po ang paiiralin at syempre, ito may statement na rin po si Pangulong Bongbong Marcos na ginagalang po niya ang karapatan ng taong bayan. Are we ready? Are we sure? Makakatiyak po ba tayo na hindi po matutulad ito pong mga isasagawang demonstrasyon po dito diyan po sa nangyari sa Nepal or either Indonesia, Major? Yes po, ginagalang po at kinikilala po ng NCRPO ang karapatan ng bawat mamamayan na magpahayag ng kanilang salubin. Maging ito man po ay sa pamamagitan ng kilos protesta o yung pong pagtitigil pasada. Ang mahalaga po, gawin po natin ito ng mapayapa at maayos na paraan ng hindi nakakapinsala sa kapwa at hindi rin po nakakaabala sa publiko. Kami po ay nakaantabay upang masiguro po ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Kami po ay handang umalalay saan man at anumang oras para po mapanatiling ligtas ng ating komunidad. Kami po sa NCRPO, kami po ay laging naka-maximum tolerance po sa lahat po na magiging mga rally. Kaya lang po, kung halimbawa po man na mag-e-escalate po itong mga pagpoprotesta na ito at yun nga po, nagkakaroon na po tayo ng issue doon sa security ng ating mga kababayan na hindi naman po nagjo-join sa kanilang pagprotesta, is doon po kami mag-elevate din po ng aming gagawin kung paano po natin maiiwasan na magkaroon pa po ng dagdag na karahasan. Alright, marami pong salamat, Major. Asahan po namin sa mga susunod na araw. Amin po kayong aabalahin para po makakuha po ng mga karagdagan pa mga updates, mga detalye kaugnay po dito. Sana naman maging maayos, maging mapayapa po ang mga isasagawa pong demonstrasyon. Marami pong salamat, Major Asilo. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Good luck po sa inyo, Major. Maraming salamat din po. Salamat po. Yan. At good afternoon. Si Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Balitang Bayan! Ayan kalma lang po tayo mga kababayan po natin. Batid po namin na kayo po ay punong-puno na, diba? Pero dapat ilagay po natin sa maayos po ang ating pong pag-iisip para maiwasan po natin yung mga mga gulo-gulo po na yan. Samantala, ito pa rin po at tanggap pa po tayo ng pag-uulat mula pa rin sa labas ng impilan. Ala ko, flood control ulit. Pagpapailaw ng solar power plants sa Tuy, Batangas, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagpapailaw ng City Core Solar Batangas 1, ang kauna-unahang solar base load power plant sa bansa sa Tuy, Batangas ngayong araw. Kasama ng Pangulo sa aktibidad sina DOE Secretary Sharon Garin, City Core Chairman Edgar Saavedra at City Core President at CEO Oliver Tan at iba pang mga opisyal. Matatagpuan ang planta sa Tuy, Batangas. Layunin ng proyekto na magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng malinis at maasang kuryente at bawasan ang pag-asa o pagsandal ng bansa sa mga imported na fossil fuel. Target din ng City Core na makompleto ang kabuang 1 gigawatt na renewable energy bago matapos ang taong 2025. Kabilang sa 11 pasilidad na magtatapos ng 1 gigawatts ay matatagpuan po ito sa Batangas, Pangasinan, Pampanga, Quezon at Negros Occidental. Inaasahan namang makakabawas sa mga ito ng halos 2.8 billion na tonelada ng carbon emissions at makapagsusupply ng kuryente sa tinatayang halos 1 milyong kabahayan kada taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mandala tax fraud audit laban sa mga sangkot sa flood control scandal ilulunsad ng BIR at AMLA. Isa pang report buhat kay Patrol 38, Jen Patrolya. Nakikipagtulungan na ang Bureau of Internal Revenue sa Anti-Money Laundering Council upang imbestigahan ang mga kontratista, opisyal ng pamahalaan at pribadong individual na sangkot sa maanomalyang flood control projects.
Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., magsasagawa ang dalawang ahensya ng tax fraud audit at money laundering probe gamit ang mga datos mula sa bank transactions at tax records. Bukod sa AMLAC, nakikipag-ugnayan din ng BIR sa Department of Public Works and Highways, Commission on Audit, LRA, LTO at iba pang ahensya at nakahandang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure, Senado at Kamara. Dagdag pa ng BIR official na lahat ng tauhan ng ahensya ay ide-deploy para sa investigasyon. Nabatid na nagsasagawa na rin ang BIR ng parallel investigation simula ng pangalanan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang top 15 flood control contractors. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa hipilang may todong lakas, DWIC nagpapalitan ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Isang senador naghihinalang may ghost cases laban sa mga smuggler. Ang detalye naman mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Kung may ghost flood control projects, meron din daw bang ghost cases laban sa mga smugglers ng bigas, karne, sibuyas, bawang, isda at iba pang agricultural products? Ito ang tanong at hinala ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan. Sa pagdinig ng kanyang committee, pinunahan ni Senator Pangilinan ang report na noong July 22 hanggang November 2024 ay may nasamsam na smuggled agricultural products na nagkakahalaga ng 5.8 billion pesos at mula 2018 hanggang 2024 may hiwalay na 8.59 billion pesos na halaga ng nasamsam. Pero bakit apat pa lang daw ang nahatulan na smugglers at 5% lang ng 192 kaso ang naresolba dahil karamihan ng kaso ay nabasura dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Halimbawa niya ng June 2024, nasabat sa Kawit, Cavite ang smuggled na frozen pork belly, peking duck, lapu-lapu at iba pang hot pot products at September 2024, nasabat sa isang cold storage facility sa Bulacan ang smuggled beef, chicken, seafood, bulok na sibuyas at bawang pero wala anyang update sa mga ito kaya ang tanong ni Pangilinan kung ghost lang ba ang mga kaso. Tila wala din anyang dagdag bawas sa report o sa smuggling dahil sa Subic may nasabat daw ang customs ng smuggled carrots at yellow onions na nagkakahalaga ng 20.8 million pesos pero sa report ng Department of Agriculture 136.5 million pesos ang halaga. Tanong din kung bakit walang nakukolektang multa sa importers na hinihinalang smuggler. Sinabi ni Pangilinan, ipinagmalaki pa naman ng Department of Justice na 92% na ang improvement sa prosecution ng mga smuggler. Pinalakas na rin daw ang batas laban dito pero ang tanong pa rin ngayon ay bakit wala pa rin nakukulong. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa hindi na metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, pinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developer sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design, LEED certified na gusali sa buong bansa na isang global certification para sa green building initiative sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong Pilipinas. Kabilang po dyan ang kanilang office building sa Eastwood, sa QC, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, maging sa Arcovia City sa Pasig, Capital Towns, San Fernando City, Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pang mga proyekto ang Mega World na kasalukuyan nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan dito ay matatagpuan sa Taguig, Pasig Cities, Bulacan, Iloilo at sa City of Smiles, Bacolod. Balitang Bayan! Abalik po muli ang Balitang Bayan. Makalipas na may mga paalala na ihatid po mula po sa aming dakilang inhinyero Giljon Reyes. Oras 12 minuto bago po sumapit ang ganap na alas 1. That time check was brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa arena. Arena Plus. Balitang Bayan!
madalas ay ginagawang dessert o pagtanggal umay ang mga tsokolate. Pero nililimitahan din ng ilan ang pagkonsumo nito para makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit katulad ng diabetes. Pero ang dark chocolate, pinaniniwalaan na nakakatulong sa memory improvement daw. Kung kaya nga nagiging parte ito ng review sessions ng mga estudyante dahil sa sabi-sabi na nakakatulong ito sa kanilang memorya. Totoo ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Cleveland Clinic, maraming magandang benepisyo sa kalusugan ng dark chocolate, lalo na sa ating utak. Nakakatulong kasi ito para mag-improve ang attention at memory ng isang tao. Bukod pa riyan, sinabi ng registered dietitian na si Beth Zerwani na bumababa rin ang tsansa na magkaroon ng demensya ang isang tao dahil sa dark chocolates. Mas mababa kasi ang added sugar at fat ng dark chocolate kumpara sa milk at white chocolate. Gayunpaman, huwag abusado at consume moderately hanggat maaari ay 30 to 60 grams lang ang kainin dahil ito lang ang recommended serving size ng dark chocolate. Balitang Bayan kasama si Drew Nasino. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, palaisipan pa rin. Ito, flood control ulit ha. Palaisipan pa rin sa mga taga San Miguel, Bulacan kung ano na ang nangyari sa mga itinatayong flood control projects sa kanilang bayan sa gitna ng pabigla-biglang pag-ulan na kadalasang nagdudulot ng pagbaha. Partikular na tinukoy sa sumbong sa Pangulo website ang 2 dike sa Barangay San Juan na proyekto ng Global Crete Builders Incorporated na pag-aari ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Bagaman nakasaad sa website na may flood control project, wala namang namataang dike sa isang bahagi ng San Miguel River. Ayon sa pamunuan ng Barangay San Juan, may ibang flood control project sa kanilang lugar. Una ay ang nagkakalaga ng 95 million pesos habang ang isa ay 96 million pesos. Gayunman, kapwa walang record ang mga ito sa sumbong sa Pangulo website at hindi Global Crete ang gumawa kundi ang JLMD Builders at Edfrobon Construction Services. Ang nawawalang dike ay proyekto pala ni dating Bulacan 3rd District Representative Lorna Silverio na kaibigan umano ni Maglangke. Samantala, nilinaw naman ni DPWH Bulacan 3rd District Engineer Edgardo Pingol na nagkaroon ng pagbabago sa lokasyon ng proyekto noong ipatupad ito. Balitang Bayan! Kaya pala, so nasaan na po ang flood control project po na ito? Kung nasaan man, nawawala, parang finding ninang po ito. Tayo rin po, hanapin din po natin. Pero tayo rin po ay bukas din po para po sa panig po no, ng ditong mga nabanggit po na personalidad na ito, si Mayor Maglangke, si dating Congresswoman Lorna Silverio, para po mabigyang linaw ang issue po na yan sa nawawalang dike. Balitang Bayan! Ito pa isa, kaugnay pa rin po sa flood control. DPWH makikipag-ugnayan na sa AMLAC para sa pag-freeze at forfeiture sa ari-arian ng mga sangkot sa flood control anomaly. Detalye naman buhat kay Patrol 24, June Samson. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na hahabulin nila ang mga contractors na sangkot sa mga ghost projects, partikular sa flood control. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bahagi pa rin ito ng kanilang paglilinis sa mga anomalya sa flood control projects na sangkot ang bilyon-bilyong pisong pondo. Kaugnay nito'y makikipag-ugnayan na ang DPWH sa Anti-Money Laundering Council para sa posibleng freezing at forfeiture ng assets ng mga sangkot sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kabilang anya sa posibleng maunang maapektuhan ng freeze order si Bulacan District Engineer Henry Alcantara, assistant na sina Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang mga taga-DPWH. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Dahil po sa pagbaha ng balita hinggil sa baha, eto isa pa. Senator Marcoleta idinepensa ang agaran niyang rekomendasyon na ipasok sa WPP ang mag-asawang Diskaya.
Isa pang report mula pa rin sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Matapos na mapalitan na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, binigyang katwiran ni Senator Rodante Marcoleta ang agaran niyang pagrerekomenda noon na ipasok sa Witness Protection Program ang mag-asawang kontratista sa flood control projects na sina Pacifico at Cesaria Discaya. Kasabay nito, binuweltahan pa nito si Senate President Tito Soto III na tumangging pirmahan yung kanyang endorsement na tanggapin nga o endorso sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang mag-asawang Discaya. Sa isang press conference, sinabi ni Marcoleta na nanganganib ang buhay na mag-asawa matapos ang pag-testify sa Blue Ribbon Committee noong September 8 kung saan dinawit nila ang ilang kongresista, mga DPWH officials, kaya hapon na yun ay nagmadali daw siyang sulatan si Justice Secretary Crispin Remulla na siyang hindi naman nilagdaan itong si Soto. Kaya hindi daw niya na-verify kung nagsasabi ng totoo hindi ang mag-asawa sa pagdadawit ng mga personalidad at kahit hindi pa nagbabalik na umano'y ninakaw na ginawang kondisyon ni DOJ Secretary, sinabi ni Marcoleta na qualified ang mga ito sa witness protection dahil may banta sa kanilang buhay. Kasabay nito'y bumelta si Marcoleta kay Soto na kumukwestiyon sa motibo ng kanyang pagmamadali na ituring na witness sa mag-asawa, gayong sinungaling at nagsabi rin sa panayam na sinungaling ang mga Discaya. Bakit daw inedit ang sworn affidavit ng mga Discaya dahil nagsimula ang pagdawit sa taong 2022. Pero ayon kay Marcoleta, sa motibo baka anya si Soto pa ang mabalikan dahil pamangkin niya ang kalaban ng mga Discaya sa politika. Ito'y pinatutungkulan niya si Pasig City Mayor Vico Soto. Dagdag pa rito ng senador, hindi sila lang mga senador kundi korte lang ang maghahatol kung sinungaling o hindi ang mga Discaya at sa may patutsada pa na baka edited ang affidavit ng mga Discaya. Ang tanong ni Marcoleta ay kung siya ba ang pinatutungkulan ng mabigat na paratang na yon ni Soto. Inilad din ni Marcoleta noong September 7 ng gabi niya natanggap ang affidavit ng mag-asawa at hindi na siya nagkaroon ng panahon na ibahagi sa mga senador na miyembro ng Blue Ribbon Committee ang kopya ng kanilang affidavit. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Reports. Mandala, abiso po sa mga motorista, kasado na bukas ang panibagong dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 10 sentimos kada litro ang dagdag sa gasolina at kerosene o gaas habang 50 sentimos sa diesel. Epektibo ang price adjustment alas 6 ng umaga bukas maliban sa clean fuel na magpapatupad ng price adjustment alas 4:01 naman ng hapon. Inaasahan din na mag-aanunsyo ang iba pa mga kumpanya ng langis. Isa sa mga tinitignan dahilan ng Department of Energy ang sari-saring geopolitical tensions sa iba't ibang bahagi ng mundo. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, prioridad ng Philippine Charity Sweepstakes Office na mabigyan ng ambulansya ang lahat ng barangay sa bansa. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, target nilang mamahagi ng isang ambulansya sa bawat munisipyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kailangan lamang anya na magsumite ng kaukulang dokumento ang mga LGU upang mabigyan sila ng ambulansya kung saan, kung sino ang mauna magsumite ay siya ring unang makatatanggap. Hindi po natin ngayon, Boss Conrad, ang lahat ng munisipyo, kasi alam natin yan yung mga pinaka-disadvantage, yung mga maliliit na munisipyo, at hindi na ho nila kailangan manghingi. Tayo na po ang pumupunta sa kanila. Momentong hinihingi namin, yan po ang mauuna. Pero kung ang target po namin within the year, lahat na po ay mabigyan. Marami na po tayo, mga 75% na po yata tayo, if I'm not mistaken, ng lahat ng munisipyo. Mabibigyan po natin sila. Binigyan din ni Robles na walang diskriminasyon sa mga mabibigyan, bumoto man o hindi. Kay Pangulong Bongbong Marcos ay makatatanggap pa rin sila ng ayuda. Opo, maraming botante,
konting botante, Ayan. bumoto sa Pangulo, hindi bumoto sa Pangulo, pare-pareho po ang trato natin At dyan. yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Opo. Yun. Ayan po, malinaw. Kalinaw. Okay, ha? Gulong pala. Po ang tinig ni PCSO General Manager Mel Robles sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa babalita, suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang Expanded Career Progression System para sa mga guro ng Department of Education. Inilarawan ng leader ng Kamara ang proyekto bilang isang makasaysayang reforma na nagpapatibay naman sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyang kapangyarihan ng mga guro bilang mga haligi ng edukasyon sa ilalim ng kanyang bagong Pilipinas Vision. Ayon sa kinatawan ng unang distrito ng Leyte, itataas ng bagong sistema ang promosyon ang Estado, itataas ang Estado ng mga guro sa pamamagitan ng pagbibigay ng promosyon batay sa kakayahan at merito sa halip na limitahan ang mga bakanteng posisyon. Ito ay malinaw na pagpapakita ng Marcos administration ng halaga sa papel ng mga guro sa pamamagitan ng pagtiyak at nakabatay ang mga promotion sa kanilang mga kakayahan at dedikasyon. Sinimula na ng DepEd ang pagpapatupad ng DepEd Order No. 24 Series of 2025 na siyang nagtatag ng ECP system na nagpakilala ng mga bagong ranggo para sa mga guro, Teacher 4 hanggang 7 at Master Teacher 5 at lumikha ng 2 career tracks sa classroom teaching at school administration. Balitang Bayan! Alright, wala na po tayong oras mga katodos. Pero bago tayo tuluyang bumitaw, batiin po muna natin ang isa pong maligayang karawan ng mga nagdiriwang po ng kanila pong birthday today. Happy birthday kay Braggy Braganza, ang station manager po ng Home Radio 97.9. Happy birthday! At isa ding maligayang karawan kay Ginoong Ronnie Ranay, ang ating pong tech dyan po sa DWIZ at Aliw Transmitter. Happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanila pong kaarawan ngayong araw. Bukas at magpakailanman. Kanain mo. Siya. Babatiin ko rin si Boss Joel. Yan happy birthday, Sir Joel ng Karambola. At sa mga suki po natin. Siya. Sige. Tayo po magpapaalam na sa alam po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po nyo lingkod. Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan. DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Kia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang